Good day, everyone. My name is Pauline Tushane May Yanga, and I'll be presenting autism spectrum disorder. I'm from Group 10, and my group mates are Carlos Miguel Avila and Vince Louis Castillo. So, autism spectrum disorder is a neurodevelopmental condition that affects social interaction, behavior, and sensory responses. When we say neurodevelopmental condition, nag-umpisa na siya sa ano pa lang, sa pag-develop pa lang ng neurons or nervous system ng tao. So, tinawag siyang spectrum kasi ang bawat tao may autism is may magkakaiba ng symptoms and abilities na meron. So, sa case ni Alex, na 25 years old, Alex struggles with work, relationship, and sensory challenges. Displays repetitive behaviors, avoid eye contacts, or hindi na kaya makipag-eye contact, focus on specific interest. Meron siyang mga bagay na gusto lang tulad ng weather patterns and plants. Feeling niya isolated siya or loner kasi feeling niya walang nakakaintindi sa kanya. So, social communication issue, yun nga, hindi siya nakikipag-eye contact. Na may problema din siya sa non-verbal cues or yung hindi ginagabitan ng words, actions lang, ganun. Trouble engaging in small talk, hindi niya agad na-absorb yung mga maikling usapan lang. Repetitive behavior, yung finger tapping sa lamesa. Sensory sensitivities, yung noise, fabrics, and fluorescent lights. Sa noise, yung taking sound sa clock or sa kundidong ilaw fabrics kung malambot or matigas. Fluorescent light is yung masyadong maliwanag na mga ilaw. Emotional challenges, is yun nga feel niya walang nakakaintindi sa kanya at mabilis siya ma-frustrate and ma-overwhelm. So, ang risk group ng autism, ah lahat naman, babae at lalaki pwede, pero mas common siya sa lalaki. Adults with high functioning autism like Alex often remain undiagnosed until later in life. Pag sinabi nating high functioning autism, ito yung medyo mild lang yung symptoms or hindi ganong halata or kokonti lang yung symptoms din ng autism. And yun nga, part si Alex nung undiagnosed or late diagnosed na mga autism since nung bata siya is um, subtle lang or hindi ganong halata yung mga signs and symptoms niya. So, clinical manifestations, yung behavioral, yung finger tapping kasi um, doon nga sila nakakaramdam ng comfort. Yung pagkakaroon din nila ng routine, like paggising ng 8 o'clock, sakto, kailangan 8 o'clock gising sila, 9 o'clock, kailangan kakain na sila, ganun. Is bibigay din sa kanila ng safety or comfortability or insecurity. Cognitive naman, yung intense focus sa mga specific interest kasi nga meron silang mga gusto lang ng mga bagay na ginagawa. Rigid thinking, struggles to adapt to new situations, hindi sila flexible kasi nga meron silang mga certain routines na nakasanayan. Sensory, yung hypersensitivity nga sa noise, taking sound, light, yung masyadong maliwanag, certain textures, rough or smooth. Emotional frustration nga, yung mabilis sila ma-frustrate and overwhelm. Dahil then sa feeling nila wala nakakaintindi sa kanila. Dahil nga meron silang mga certain um, connections sa utak nila na masyadong madami at nakakagulo. Diagnosis criteria and persistent social communication issues, yun nga, um, consistent, kumbaga, yung sa social impairments niya, repetitive behavior or restricted interest, isang focus lang, ganon, isang interest lang. Repetitive behavior siya, paulit-ulit nilang ginagawa. Challenges evident since childhood, significant impact on daily life and work. Kasi nga, yun, kunyari may weather patterns or plans siya na nakita, hinihinto niya na yung work niya, hinihinto niya na yung ginagawa niyang dapat ginagawa niya kasi nga, mas interested siya sa plans and weather patterns. Assessment tools na nangyari sa kanya autism spectrum quotient or yung test na binibigay para malaman kung may autism ang isang tao. Input from Alex close friend, so yung observation ng friend niya ng mga ginagawa niya. Usually dito papasok yung social interaction niya or kung paano siya kapag interact sa iba and yung repetitive behaviors niya. Exclusion niya is no intellectual or language impairment. Kasi nga nakakapagsalita naman siya ng maayos, hindi naman siya nag-stutter or something. Intellectual, nakapag-work nga siya and umabot siya ng 25. So, yun, wala naman ganong impairment intellectually. So, we have um, environmental and prenatal factors, viral infection. Kung yung nanay ni Alex, nung bata siya, ito na yung causes ng uh, autism. And yun. So yun nga, environmental and prenatal factors, yung viral infection nga is kung nagkaroon ng infection yung nanay niya like rubella, chickenpox, influenza, or herpes, kahit flu, nung bata siya or nung ipinagbubuntis siya nung nanay niya, kung nagkaroon ng ganung infection yung nanay niya, is possible magkaroon ng autism yung batang ipinagbubuntis. So yan, pag pumasok na yung infection sa katawan ng pregnant woman, magre-release ng pro-inflammatory cytokines. Tapos yung nakikita yung mga yung mga TNFA, IL-6, IL-1 beta, yan yung mga genes na nire-release ng body ng isang buntis or ng isang tao para sa immune
or defense um, system ng tao sa infection. Tapos magre-release siya ng Th17 cell na part din ng body defense system against infection ng tao, then pupunta siya sa may placenta. Yung placenta, yun yung nagbibigay ng nutrients doon sa baby na nasa womb. Ngayon, pag pumunta siya sa may placenta, tapos excessive yung um, cells or chromosomes, genes na na-release, is mapupunta din siya doon sa baby, nadadaan sa blood-brain barrier, papunta sa brain ng fetus. Tapos pagka sobra-sobra 'yon, magkakaroon ng inflammation doon sa utak ng baby. Kaya ang mangyayari, um, magkakaroon ng neuronal development dysfunction na nagli-lead to autism. So, in parental age naman, pagka mas matanda yung mother or yung parent ng bata, mas high risk siya sa autism. Kunyari, 55 years old na, ganun. Mas high risk na magkaroon ng autism yung batang ipinagbubuntes. Yung kumbaga, yung mga menopausal baby, mas high risk sila na magkaroon ng autism kaysa doon sa mga batang nagbuntes or pero hindi ko naman pinopromote yung teenage pregnancy, guys. Anyway, yon. Next is yung zinc deficiency. Since yung zinc nga natin is yung um, isa sa mga tumutulong sa immune system and protein synthesis ng tao, which is nakakaapekto din sa neuronal development ng bata or ng womb, ng baby na nasa womb. So next is the genetic epidemiology or genetic factors. Chromosome loci, ito yung specific location ng chromosome where genes and genetic marker is found. Sa taong may autism, sobra-sobra yung chromosomes or nagkakaroon ng copy number variation or nagdodoble-doble yung pag-mutate ng chromosomes. Kaya ang nangyayari, um, dumadami yung chromosome sa utak nila. So, pag nagko-connect-connect siya, medyo naliligaw yung iba. Ganon. So, hindi na siya na kumo-connect kung saan dapat siya kumonect. So, meron tayong mga genes doon, which is FOX or FOXP2 na involved in language and speech development. Kay Alex, naka-apekto to sa kanya. Kasi nga meron siyang problema sa social interaction. So sa Rilen naman is yung migration ng neurons habang nagde-develop yung brain. So yung Rilen, yun yung tumutulong sa brain structure. So pag nagka-problema tayo doon, magkakaroon din ng problema doon sa brain structure ng baby na magli-lead to autism. Tapos yung IMP2L naman is yung sa behavioral and cognitive disorders or yung mga repetitive behaviors na nangyayari tulad nung kay Alex na ginagawa niya. Sa translocation naman, ito yung pagbe-break ng chromosomes. Tapos magre-attach din siya, or yun nga, maliligaw siya ng attachment doon sa pag-break ng chromosome. Magliligaw siya ng connection, kaya medyo magulo or parang magiging traffic jam yung utak. Kaya mabilis sila ma-overwhelm or yung mga may autism is mabilis ma-overwhelm. Sa epigenetic factors naman, we have DNA methylation. When we say DNA methylation, ito yung alter ng gene expression and regulate the protein production. Pag sumobra ng protein, nagkakaroon din ng problema kasi nga yung protein is yung tumutulong din sa neuronal development ng isang bata or ng baby. Pag sinabi nating hypermethylation, ito yung nagtumutulong para mag-deactivate ng mga genes sa utak. So, pag nagkaroon ng dysregulation doon, doon na papasok yung hindi yung reactions or yung mga behaviors nila na hindi halos makontrol. Then we have the histone modification. Ito naman yung pag-regulate din ng gene expression. Ang ano lang dito is yung sa may adaptability or yung sa pagiging, dito papasok yung sa pagiging flexible ng isang tao. Pag nagkaroon ng histone modification, dysregulation, dito na yung hindi na ganong flexible yung tao. And usually sa may autism na tao, hindi sila ganong flexible kasi nga meron silang nakasanayan na routine. So sa microRNA naman, we have three microRNA, which is microRNA 106A5B. Dysregulation nito may pwedeng mag-lead sa repetitive behaviors. Sa micro RNA 215P naman, dito naman yung sa social behaviors. Pagka sumobra or nagkulang dito or nagkaroon ng dysregulation. Sa micro RNA 213P naman, pag nag-decrease to, dito na yung sa cognitive impairment o yung mabagal na pag-process ng informations na meron ang mga autism or ang mga may autism na tao. So yun, lahat yan nagfo-fall down dito sa motor coordination, social deficit. Motor coordination, yun yung sa galaw ng katawan. Sa social deficit naman, social impairment or yung sa social interaction, sensory sensitivity yung sa ilaw and repetitive behavior yung sa galaw or sa paulit-ulit na gawain na hindi nakakapag-adapt or nagiging flexible. So now we have the treatment and sa treatment
approaches ng autism spectrum disorder. So, in addressing environmental prenatal factors, viral infections during pregnancy, eto hindi na 'to mababago, eh, kasi siyempre uncontrollably na 'to, napanganak na tsaka mo lang malalaman na may autism yung batang ipinagbubuntis. So, hindi na siya gano'n um, nababago. Pero meron siyang prevention for future pregnancies like mag-take ng vaccines for influenza para or sa mga antiviral infections na meron. For future pregnancy na lang yung cure nito or yung kumbaga puro preventive na lang, gano'n. Sa parental age, gano'n din, preventive na lang. Next, next na pagbubuntis or ina-advise sa pagmatanda na mag-vitro fertilization, which is yung um, parang i-inject na lang yung sperm or yung egg cell sa iba. Gano'n. Para maiwasan din yung de novo mutation na arising from aging of germ cells or yung sa infection. Zinc deficiency naman, kung bata pa naman, pwede namang mag-take ng zinc supplements yung parent and pwede din yung baby para para maalis yung impairment sa synaptic signaling. Sa chromosome loci, sa genetic epidemiology based intervention naman is dito na papasok yung gene therapy. So, dito ginagawa naman is kinokorrect yung mutations ng mga genes na through pharmacological agents like valproic acid or yung mga nagtatarget ng pathways na dinadaanan ng renin to improve neural migration. So, chromosome 7 mutation, early intervention therapies or speech therapy kasi nga yan, yung FOXP2, yung sa language impairment and cognitive development, yung um, naapektuhan niya or yung sa language development. So, speech therapy might work with chromosome 7 mutations. Chromosome translocation naman, genetic counseling and monitoring sa mga taong may autism. Genetic counseling and monitoring is crucial for autistic human beings. Epigenetic factors naman and treatments. So, DNA methylation, folate supplementation is biomodulate methylation pattern. So, yun. Parang ano lang din siya, yung sa may, tawag dito, yung sa chromosome 7 mutation, i-regulate niya lang yung pag-mutate and yung genes modulation things na nangyayari sa brain para hindi siya mag-connect-connect sa ibang synaptic or magkaroon ng ibang synaptic signaling. Sa histone modification, halos ganun din, i-modulate lang, iaayos lang din yung expression in hippocampus and prefrontal cortex kasi hippocampus and prefrontal cortex natin is yung link sa social and social reasoning and learning natin sa hippocampus or memory. Sa microRNA dysregulation naman, ganun din, i-regulate lang din yung sa genes na lumalabas sa kanya or nag-release sa kanya para hindi din magkaroon ng dysregulation na nakakaapekto nga dun sa social and cognitive interactions. So, yung current pharmacological treatment naman is ito, risperidone, aripiprazole. Yung target niya is yung aggression or yung mga repetitive behaviors. Mamamanage din ito yung anxiety na nagkakos kung bakit nagkakaroon ng repetitive behavior si Alex. Oxytocin is yung para din yung sa social bonding or yung sa ita-target niya yung social impairments ni Alex if ever. Cognitive impairments naman is yung sa stimulus used to address inattention or hyperactivity since yung stimulants nga is yung nag-activate ng mga genes sa utak ng tao. Targeting neuroinflammation, anti-inflammatory agents. So yun, kasi nga merong mga namamagang nerves or neurons sa utak ng mga autistic. So yun, anti-inflammatory agents like ibuprofen. Nutritional intervention. So supplements like zinc, vitamin D. Zinc is good for protein synthesis, immune system, vitamin D, omega-3 and fatty acids is good for neurodevelopmental or sa brain ng tao kasi mas nare-relax niya yung pagpitik ng mga nerves doon. So, yun lang po ang aming report. And, yari na po. Thank you. Ito po yung mga kagrupo ko. Si Vince and si Carlos. Yun lang. Thank you po. Thank you po.